Nagdire-diretso hanggang sa kabilang lane ng pickup truck na yan sa Alaminos City, Pangasinan. Hanggang sa araruhin na nito ang isang tindahan ng pakwan. Hindi na nahagip ng video pero dumiretso sa bukid ang pickup, saka tumagilid. Ligtas ang driver habang dinala sa ospital ang tindero ng pakwan dahil sa mga tinamong sugat. Ayon sa mga pulis, nakatulog ang driver ng pickup. Nagpaabot na raw siya ng tulong sa tindero at sa may-ari ng tindahan. Paalala po sa mga magulang, gabayan ng inyong mga anak sa paggamit ng mga social media app. Isang lalaki ang nagpanggap na estudyante para mabiktima ang minor de edad na nakilala niya sa dating app. Nanghingi pa ang suspect ng mga sensitibong litrato at video para pilitin ang biktimang makipagkita sa kanya. May report si John Consulta. Nagulat ang lalaking yan na may kasamang taga-NBI ang katatagpuin niyang babae. Ayon sa NBI, nagkakilala sa dating app ang 17 anyos na babae at ang lalaking nagpanggap na estudyante. Pero 37 anyos na pala. Nang makuha ang loob ng dalaga, hiningan daw ng suspect ang biktima ng mga sensitibong picture at video. Hikayat siya na magpadala ng nude photos and videos at nag-offer pa ng 100 pesos, 500 pesos per photo and video. Ang victim naman natin sa inaakala na boyfriend na nga niya itong kachat niya, nagpapadala naman. Ang mga ito ang ginamit niyang panakot kalaunan para pilitin ang biktima na lumuwas pa Maynila. Sinasabi nito, pumunta ka rito at magsama tayo. Mag-check-in tayo. May kasama ng pananakot. Ikakalat sa social media nitong lalaki at padadala sa school niya, sa family niya. Yung bata naman ay natakot. Gusto ko rin sana siyang talagang lumabas ng Maynila. Humingi ako ng tawad sa nagawa ko na hindi ko sinabi na totoo na meron din akong asawa. Nakaharap sa patong-patong na kaso ang suspect na aminado sa krimen. Sasampahan natin siya ng kasong Anti-Photo and Video Voyeurism Act in relation to Republic Act 10175 dahil gumamit siya ng sa cyber dito at isa pa consented abduction in relation to RA 7610. Minor itong biniktima niya at gumamit siya ng gadget, so we're looking at 12 years pataas. Kababuyan niya. Pakulong ko talaga siya, sir. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 4 na miyembro ng Senate Committee on Women and Children ang pumirma sa manifesto para bawiin ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay sina Senador Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo. 4 na pirma na lang ang kulang para mabaliktad ang desisyon ni Senate Committee Chair Risa Ontiveros na i-cite in contempt at ipaaresto si Kibuloy. Wala pang pahayag tungkol dito si Ontiveros. Nauna nang pumirma si Senador J.V. Ejercito pero binawi niya ito matapos daw i-review ng maigi ang pahayag ng mga testigo sa pagdinig ng Senado. Sa California, sa Amerika, ipina-unseal na ng isang judge ang arrest warrant laban kay Kibuloy at kapwa niya akusado. Dahil dyan, pwede nang mag-issue ang Interpol ng red notice laban kay Kibuloy na wanted sa Amerika para sa mga kasong sex trafficking, fraud, cash smuggling at iba pa. Ibig sabihin, pwede nang arestuhin si Kibuloy saan mang panig ng mundo. Humihina na ang El Nino pero ramdam pa rin ang epekto nito sa mga susunod na buwan ayon sa Pag-asa. Sa Abra Sports Complex, nahilo at nahimatay ang ilang pumila para sa ayuda dahil sa sobrang init at siksikan. Ngayong araw, 43 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City, 42 degrees Celsius naman sa Pili, Camarines Sur. Bukas inaasahang papalo sa 40 degrees Celsius pataas ang damang init sa ilang lugar. Kahit may El Nino pa, naglunsad na rin ng La Nina Watch ang Pag-asa dahil posibleng maranasan yan sa mga susunod na 6 na buwan.
Malapugon na ba ang init sa loob ng inyong mga bahay? May mga paraan daw para maging presko ang inyong tahanan. Ang tip talk ng eksperto sa report ni Von Aquino. Inabutan naming nasa labas ng bahay si Nelia Bertulfo at kapitbahay niyang si Janet Santos. Di raw kasi nila matiis ang sobrang init sa loob. Pinapahinga din namin yung electric pan namin kasi ang buga ng hangin mainit. Kaya andito kami sa labas para magpapahangin. Tapos 2 electric pan lang. Kahit sabihin mong sabay silang buksan, mainit pa rin po talaga. Payo ng isang arkitekto para mabawasan ang init sa loob ng bahay. Lalo na ngayong may El Nino, magbukas ng bintana at pintuan para mag-circulate ang hangin. Let the hot air out and let the cool fresh air in. So it will really improve the air quality. Hindi lang yung init, no, yung quality rin ng air that's inside your homes. Ang mga halaman sa loob man o labas ng bahay, nakakapagpalamig din daw ng temperatura. Plants really cool the indoor and outdoor air temperature by as much as 10 degrees. So, of course, one pot of plant will not cool your entire home, but as much as possible, kung meron tayong places na where we can put plants, let's plant more. Kung may ekstrang budget, pwede naman daw lagyan ng sunshade nets ang mga lugar sa bahay na direktang nasisikatan ng araw. Pwede rin gumamit ng insulation foam na inilalagay sa pagitan ng bubong at kisame. Ang purpose ng insulation is to stop the transference of heat from the roof to the indoor space. Pwede rin daw pintahan ang bubong ng heat-reflecting roof paints. When you paint your roofs a light color, mataas yung kanyang solar reflectance index, SRI. So hindi ipapasok yung init sa ating mga bahay. Bukod sa pagpapalamig sa bahay, paalala ng Department of Health, panatilihing hydrated ang katawan. Pag mainit, huwag kayong lalabas ng walang hat or lagi kayong magbaon ng pamaypay. So hindi kayo and bring always a bottle of water with you. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. On Spotlight, ang new milestone ng singer-actress na si Sarah Geronimo sa Billboard. Nagbahagi naman ng life lesson si Kapuso primetime queen Marian Rivera sa GMA Integrated News interviews. May report si Nelson Canlas. Pero habang tumatanda ka at marami ka na-experience at marami kang ginagawa para sa buhay mo, iba na ang definition mo ng maganda. Para sa akin, sa puntong ito, bilang nanay ako, may asawa at ito yung trabaho na ginagawa ko at alam ko anong priority ko. Beauty, kapag alam mong mahalin yung mga tao na wala kang hinging kapalit. Yan ang definisyon ng beauty ni Kapuso primetime queen Marian Rivera. Sa aking one-on-one interview with Yan, ibinahagi rin niya ang kanyang tagumpay bilang isang asawa, nanay at career woman. Utang daw niya sa kanyang Lola Francisca na magdiriwang ng 95th birthday this Saturday. Palagi sinasabi sa akin na huwag ka magtatanim ng sama ng loob sa pamilya mo or sa mga magulang mo kasi you never be successful kapag may galit ka sa parents mo. Speaking of success, tila naabot naman ni Sarah Geronimo ang tala dahil siya ang kauna-unahang Filipina artist na ginawaran ng Global Force Award sa Billboard Women in Music Awards sa Amerika. Thank you, Billboard Philippines! Mabuhay ang OPM! Sa interview ng Billboard, sinabi ni Sarah na big responsibility ang maging recipient ng award. Binati rin ni Sarah ang kanyang ina at tinawag siyang my hero. Proud hubby naman si Black Rider star Matteo Guidicelli na kasama ni Sarah sa LA. Sa isang Q&A session, sinabi ni Sarah G na si Jungkook ng BTS ang K-pop idol na gusto niyang makamit o makakolab. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.